Kayo i-update ko sa luya. Baka naman sabihin nyo na nasa inyong luya. Ay ito na yon. Kasi mga buwan ng Marso, mamamatay yung kanilang katawan. Pero yung luya, hindi yun mabubulok. At pagdating ng Mayo, muling tutubo yan. Kaya ito, lampas na yung Mayo, ay di nakatubo na. Ito yung unang tumubo, lahat ng ito ay susuwi. Kaya magiging malawak na luya ito eh, lahat ay susuwi yan eh. At ang palatandaan na yung luya ay maganda, ito hindi madilaw. Pag ang luya ay madilaw itong talbos, hanggang laman yun ay may sira. Yun yung natutunaw, yun yung hindi ka mag-aani, na yun. Ito, maganda siya. Wala siyang insecticide, wala siyang hindi inabunuhan ng kung ano. Ito lamang dayami yung ating inilagay. At yan ay ngayon ay sapagkat ito ay susuwi papunta dyan, dadagdagan naman natin ng organic papunta dyan. Kasi ito, lalawak na uli ito. Hanggang February, susuloy ng susuloy yan. Kaya't dadagdagan naman natin, dadagdagan. Wala kasi yung maraming ganito eh, kaya hindi ko malagyan agad ng marami. At para yan ay hindi anurin ng tubig, lalagyan ulit natin ng takip. At yan, pagdating ng Marso, hanggang dito na yan, marami na yan. Hindi kasi ako nakatiis na hindi ito bawasan. 2 beses namin binawasan. Nagluto kami nung salabat. Kinuhaan namin ng ilang kilo yan eh. Mahal naman ng luya, inabot dito ng 200 ng kilo. Kaya sabi ko atin na munang bawasan, hindi na ako nakatiis. At ito paramihin na lang ulit natin. At kayo naman ay i-update ko do sa ube. Kung kayo ay maraming stock na dayami, maganda yan. Mga tuyong damo, maganda rin yan. At tinan yung luya, ang ganda talaga eh. Ang luya kahit lilim, ito yung lilim ng saging, lilim ng antipolo, at ng malunggay. Madalang itong tanghali lang siya na naiinitan. Kaya ang luya, pwede sa mga pag-ita, sa mga medyo lilim. Sa pag-ita ng saging, pag-ita ng niyog, pag-ita ng mga puno. Basta maganda yung binhi. Ngayon ay dadalhin ko naman kayo do sa aking ube. I-update ko naman kayo sa ube. Di ba kayo nagtanim tayo dito ng ube? At may tumubo na dalawang suloy at malalaki. Ibig sabihin, malaki yung laman niya. At ito yung kanyang laman, oh. Tapakalaki niyan papunta sa ilalim. At yan ay matitriple yan. 3 times o hanggang 4 times ang kanyang ilalaki. Ito, maglalabasan pa dyan yung maraming suloy. At
nakakatuwa itong ube. Dahil yung kanyang ugat, nakaabot na dito. Yan. Yung ugat oh. Malayo ang nalakaran niya no, ang ugat oh. Kaya kung gusto nyong lumaki ang laman ng ube, itong buong ereyang ito, sasabugan nyo ng mga organic. Dahil yung kanyang ugat ay naglalayas. Makakaabot yun hanggang doon. Kaya't na ito yung iba niyang ugat oh. Oh. Naglalayas yung ugat oh, nakakaabot na diyan. Kaya naglagay ako dito ng kanyang kakainin, yung kanyang ugat andinin na oh. Ang layo. Ang layo ng kanyang narating. At ito, pagka yan ay may nakakain na siya, pupunta siya doon, hanggang sa malayo. Kaya't na tingnan niyo yung kanyang sanga doon sa taas oh. Yan ay bago pa lang lumalago ay ganyan na. Ibig sabihin, mapapalaman natin ng malaki yan at mapapabunga natin ng marami. Tingnan natin yung isa pang ube. Ito naman yung akin 3 puno ng ube na nilagyan natin ng balag. Ang ube, makikita nyo kapag malaki na at itong talbos ay ube, talagang ubing-ube ang laman yan. Ito yung sa akin tanim ay first class na ube. At diyan ko yung pinagapang oh. At ito ay aking pabubungahin para malaki yung laman niya. Nilagyan ko ng mga kakainin oh. Ito, kakainin nila yung mga natuto yung dahon na yan. At ito yung malagong yan, aking pabubungahin. Kaya dalawa yung pakinabang, isang laman at mga bunga. At ang pagpapabunga ay ganito. Ay di ko na no. Okay. Yan ay susuloy. Ang gawin ninyo, puputulin ninyo yung dulo. Pag pinutol ninyo yung dulo, pagkaraan ng mga 2 buwan, mayroon ng bunga ito. Puputulin natin ha. Dito, lalabas yung kanyang mga bunga. Pero yung may na sanga, yung may na suloy, huwag yung puputulin yun kasi yun yung gagapang ng gagapang. At yun yung magsasanga na magsasanga. Kaya itong isang sanga, mayroon na siyang ilang sanga. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na yung aking naputulan. Yung dulo, ito'y gagapang. Pagkatapos ay sasanga. Yung dulo ng sanga ay puputulan nyo ng kaunti. Kasi pag hindi nyo pinutulan ng kaunti, gagapang ng gagapang yon. At yung pinutulan nyo ng kaunti na sanga, yun ay bubunga. Kahit ito, inaasahan ko, ng ubing ito ay bubunga ng napakarami. At ang kanyang talbos ay edible. Ito yung nanghihinayang pumutol, pero dito lang tayo kukuha. Hanap ako na ito na lang. Ang talbos ng ube ay napakasarap na salad. Hahaluan nyo ng kaunting maasim at walang kapait-pait ang talbos ng ube. Hindi kagaya ng kamote na may kaunting pait, yung litos may kaunting pait. Ang ube ay walang pait. At kung gusto nyo ay itong talbusan lang na ube, hindi nyo ganong pinagagapang ng malayo. Bibili kayo ng mga 10 kilong ube. At pag sumuloy ng ganyan, tatalbusan nyo
parang kamuti yung nadadami yung talbos. Lalagyan nyo ng balak na hindi ganong mataas para may talbusan kayo ng ube. Ang sarap isama nito sa mga sinigang na isda, mga gataan, kung ano yung inyong paborito. Kahit na siya ay sapagkat na malaki yung laman, tuloy-tuloy yung kanyang suloy, oh. Ibig sabihin, talagang napakaganda ng pagkatanim nito at talagang yun yung tingnan din eh. Yung ito yung main, tapos yan ay sasanga. Pag yung sanga ay pag medyo nangungulubot, maganda yon, yun ay malapit ng bumunga yun, kaya puputulin nyo yung dulo nung nangungulubot na katawan. Kaya ito, tuloy-tuloy ang sanga niyan. At ang aking barden ay kung papaano hanapin yung mga dulo ng mga sanga para maputulan. Ako'y umaasa na ito ay bubunga ng mga 500 piraso at sa isang taon ay marami ko ng ubing itatanim. Sapagkat ang ganda, oh, yan ay 1 month pa lang na ganyan eh, mahigit pa lang 1 buwan ay ganyan ang lago. Itong namang isang din eh, atin tingnan. Ito yung napabayaanan kong ube, hindi ko akalain na naglagay kasi ako ng isa diyan, saka isa doon. Ay ako nga kung pasan-saan, hindi ako. Ngayon ay ito'y sumibol pala at bumunga. Naglaglagan hanggang din ang bunga, oh. Kaya may mga bago, ang dami pa diyan. Hindi ko na nabalagan at bunga lamang na rin isang are. At ito, ayaw ko talagang umakyat doon sa taas, kaya itinatali ko baga papunta din eh. Tinatali ko, ayaw ko siyang umakyat doon at para maintindi ko. Aba, ako'y nakalingat ng ilang araw ay, naku, umakyat to sa santol, ang taas na, oh. Oh, ang lalaki ng katawan, oh. Umakyat to sa santol, ay yun ang ayaw ko mangyari, ay ngayong naroon na sa taas, ay hayain na. Para bagang may isip na ilang ulit ko nang iniwas yan, hinila ko papunta dito, itinali ko, hanggang nakaabot yung, nakaabot yan, mga nakatali yan eh. Ay, ang bilis umakyat doon, oh. Talagang pinilit yung parang may mata eh. Talagang pinilit pumunta doon sa kahoy. Ay, ang taas na, oh. At yan ay nagsisimula pa lamang sumanga sapagkat yan ay bago pa lang kasisibol. At ibig sabihin ay napakaganda ng kapalaran nitong ubi ni Are. Ito yung kanyang katawan, oh. Yung kanyang katawan. Kasi silip ko sa inyo ang kana. Oh. Ito yung laman. Nakalutang na kasi makana eh. Alam nyo, matuto lang kayong magtanim ng ube ay kayo yayaman ng. Kung ako lamang ay mayroong 1 hektarya at yung 1/4 hektar ay tatanimin ko ng ube, mamimili ako ng dayami, kung ayaw ipamigay ay bibilihin ko, hakutin ko at itatambak at yung mga bunga ng ube na ito ay aking ilalagay. Nako mga kaibigan, napakatinding livelihood ng ube. Hindi nangangailangan ng maluwang na space. Kasi ito, andyan dyan. Kung siya nakalinya papunta dyan, pwede mo pang lagyan ng mga sako dito sa gilid na mayroon ding ube. At yung sako pwedeng 4 na magkapatong. 1, 2, 3, 4 na parehong may ube. Kaya hindi nangangailangan ng laki-laking space. Ang kailangan,
ay yung mga organic materials na kakainin ng ube. Na lagi mong babahugan yan, parang hayop. Lagi mong pakakainin. Kasi malimit yung tanim at patong-patong yung tanim. Sa nakita kong product, pwedeng patong-patungin ang ube, pero ang ibang mga halaman, hindi mo mapapatong-patong. Ang talong, mahirap pag patong-patong yan. Talagang nakatanim sa lupa yan. Pero ito, na nakalagay dyan, pwede mo pang lagyan ng isa pa dito sa gilid na kung basket man o sako. O kung sako na mayroon tali sa dulo, may mga pagkain doon, may lupa na mataba, patungin mo ng 4 na patong. Hindi nangangailangan ng malaking space. Kaya't na baka kayo magsabi na yun, nagpapakita lang ako ng video ay hindi naman totoo. Ito yung update sa luya at sa ube. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa natural wellness ng Pasbeto, lalo na sa aking organic garden.